For today's video ay magluluto naman tayo mga mare ngayon ng siomai. Ayan, magta-try nga tayo magluto ngayon mga mare ng siomai. Siyempre meron tayo ditong giniling na baboy. Ayan, may hiniwa na rin tayo diyang sibuyas at bawang. Siyempre meron tayong oyster sauce at siyempre may gloves din tayo dito mga mare. Ayan, yan nga palang ating ang ating giniling ay hindi ko alam kung 1/4 yan. Hindi ko na matandaan kung ilang. Tapos syempre nilagay na natin itong ating oyster sauce na magpapasarap sa ating siomai. Ayan, nilagay na rin natin dito ang sibuyas at bawang na ating nahiwa. Ayan, syempre hahalo lang natin yan dyan. Ayan, haluin syempre ng maigi para manuot yung lasa. Ayan, nilagyan na nga rin pala natin mga mare ng paminta. Syempre yung durog na paminta ang ating ilalagay, yung pino. Ayan, masarap nga pala itong mga mare kapag may oyster sauce. Ayan, tapos syempre yung ating pambalot ng ating siomai. Hindi ko alam mga mare kasi nung nag-try ako nito ay hindi ko alam bakit nung aking na-steam na parang humihiwalay yung pork doon sa ating pambalot ng siomai. Hindi ko alam kung sa pagkakabalot ba yun or may kulang sa ating ingredients sa paggawa ng ating siomai. Ayan, kaya nice try talaga ang ating paggawa ng ating siomai mga mare. Hindi ko alam kung paano ma-perfect ito, pero syempre magta-try ulit tayo sa susunod na ating paggawa at yun naman ay try and try until you succeed, diba mga mare? Ayan, syempre ganito ako magbalot, hindi ko alam kung paano siya babalutin. Ganito yung tinry natin na pagbabalot, tapos sabi ko bakit patilos yung yung may puwitan, dapat flat. Tapos ganyan, mahaba yung mga gilid-gilid or yung dapat ay ginugupit. Hindi ko alam mga mare. Turuan nyo naman ako para sa susunod. Alam na natin ang ating gagawin, diba? Nice try talaga ang paggawa natin ito. Siyempre, hindi pa naman tayo ganun kagaling gumawa ng siomai. Nagtatry lang din tayo mga mare. Kasi ang sarap diba ng mga siomai. Tapos bibili ka yung 3.20. Kung gagawa ka na lang, maaano mo pa na yung lasa tapos yung paggawa. Ayan, nakapag-try na tayo ng isa mga mare. Ayan na nga, kakatuwa kasi hindi ko alam parang parang anong style yung ginawa ko, parang flower na kung papaano. Ayan, tayo nakakarami na ng ginawa dito mga mare. Tapos hindi ko alam kung tatanggalin ba yung may puti-puti na yan dun sa pangbalot ng ating ng siomai kasi parang harina yun or yun, okay lang na hindi tanggalin. Hindi ko alam mga mare. Tapos ayan na nga, or dapat gupitin yung excess na yun sa may mga gilid-gilid ng ating pambalot. Sa susunod, ganun yung gagawin natin mga mare para ma-perfect natin ang ating siomai. Ayan na nga mga mare, ang ating siomai. Hindi ko alam kung ilang piraso yung nagawa ko dito, parang 22 piraso lang sa 1/4 or 1/4 ng ating giniling. Or malalaki yung giniling ko, hindi ko alam kasi ako lang nagtagtad nito Hindi talaga siya literal na binili ko na giniling na. Ayan. Or maliit talaga yung ating process ng paggawa. Charot lang. Hinahaluan ba ito ng cornstarch para kumapit yung yung giniling natin dun sa ating pambalot ng siomai. Ayan na nga mga mare, natapos na nga tayo sa pagbabalot. Siyempre i-steam natin, pero hindi natin ito i-steam ng kakainin na ha. I-steam ko lang ito ng ilang minuto, tapos ilalagay ko ito sa freezer kasi hindi naman namin ito iuulam lahat. Mag-uulam lang kami ng ilang peraso, tapos yung iba ilalagay namin sa freezer para hindi siya lutong-luto. Halimbawa kung gusto ng prito or steam, kasi ganun yun pag halimbawa hindi mo pa naman iuulam lahat o ilalagay mo lang sa freezer, kailangan i-steam mo lang ng ilang minuto, mga 2 to 3 minutes mo lang steam. Ayan, mag-i-steam na nga tayo dito. Ito nga pala, itong unang salang ay ilalagay ko sa freezer. Pagkatapos mag-i-steam lang tayo dito ng mga 2 minutes, tapos ilalagay na natin sa malinis na container para ilagay natin sa freezer, tapos pang-stock natin, pang-ulam natin sa mga susunod na araw kasi hindi naman namin ito iuulam lahat.
ngayong araw. Ayan mga mare. Na-steam na natin, maya-maya tatanggalin na natin ito. Ayan na nga mga mare, nag-struggle na nga ako dito na natatanggal talaga nung tinatanggal ko na siya dyan sa steamer, hindi ko na nga pinakita, natatanggal talaga yung yung pambalot dun sa karne. Hindi ko alam kung mali talaga yung paggawa ko. Ayan, nakagawa na nga ako ng sausawan. Excited much ang person. Ayan, ito nga ini-steam ko na last na ito. Ito yung aming itatry na tikman kung anong lasa. Masarap talaga mare yung lasa niya, yung timpla. Kaso yung process ng pagluto ko kasi bakit natatanggal siya dun sa ating pambalot. Yun lang mga mare. Sana sa susunod na ating upload ay ma-perfect na natin ang ating siomai.